Nagkaroon po ng kalunos-lunos na aksidente, inararo ng humaharurot na van ng burol ng isang sanggol sa Nia Road sa lungsod ng Quezon kanina. Tinamaan at nakalatkad ng ilang metro ang ina nung nakaburol na sanggol. Yung ina po na si Elda Coquilla, agad siyang namatay. Sugatan naman ang isa pang babae at sinugod sa ospital. Ayon sa isang gwardiya na saksi sa aksidente, inaayos lang sana ng driver ang pagkakaparada ng kanyang sasakyan nang mawalan siya ng kontrol. Sumalpok sa kinaroroonan ng burol. Aminado ang driver na si Jimmy Almacan na wala siyang lisensya. Magriretiro na sa paglalaro ng basketball ang NBA legend na si Shaquille O'Neal. Inanunsyo yan mismo ni O'Neal sa isang online video. Nagpasalamat din siya sa kanyang mga tagahanga. Halos 2 dekada ang naging karir niya sa pagbabasketball. Bukod sa Los Angeles Lakers, naglaro rin si Shaq para sa Orlando Magic, Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns at Boston Celtics. Ikapito siya sa NBA all-time scoring list para sa kanyang kabuwang 28,596 na puntos. Nakabalik na po mula sa Brunei si Pangulong Aquino. Ibinalita ng Pangulo na napag-usapan nila ng mga lider ng Brunei ang pamumuhunan sa Pilipinas. Isa umano sa mga interes nila ay ang sektor ng pagkain at enerhiya sa bansa. Napagkasundoan din ang pagpapaigting ng relasyon ng dalawang bansa. Sa Brunei, nakipagkita rin ang Pangulo sa mga OFW. Sinabi niya sa ating mga kababayan doon na sosolusyonan ng kanyang administrasyon ang kakulangan ng trabaho sa Pilipinas. Chika Minute! Pinag-uusapan ng marami ang mahusay na pagkakagawa sa epic seryeng Amaya. Kabilang dyan ang mabusising kwento at production design kung saan ipinapakita ang kultura ng mga sinaunang Pilipino. Sulyapan natin yan sa Chika ni Lar Santiago. Isang tingin pa lang sa naglalayag na Karakoa, makikita na ang iba't ibang uri ng tao noong panahong bago dumating ang mga Kastila. Pagmamalaki ng pangunahing manunulat ng Amaya, malinaw na ipinapakita ito sa pinag-uusapan ngayong epic serye. Kasi makikita mo yung mga uripon, karamihan sila yung rowers, nandito sila sa gilid. Now yung nobility o yung nanggaling sa kadatuan, nandoon sila sa gitna. Yung nasa taas, nakatayo doon sa taas ng deck, iyan ang mga timawa. Ang pinakamataas na antas ng pre-Hispanic Filipino ay nahahati pa rin sa dalawang uri. Ang una ay ang kadatuan na purong-purong galing sa linya ng mga datu at nagiging datu rin. Ang isa pa ay ang tumao na kabilang sa mga kamag-anak ng datu. Ang mga timawa naman ay ang mga taong malaya. Hindi sila pag-aari ni numan at maaaring ibigay ang kanilang katapatan kanino mang datu. Ang itinuturing na pinakamababa ay ang mga uripon o alipin at karamihan sa mga ito ay mga mahihirap. Maging sa pananamit ay makikita rin ang uri ng mga tao. Ang mga nabibilang sa kadatuan at mayayamang timawa, mas balot ng damit ang katawan dahil may pambili o pang-barter sila sa mga damit na ibinebenta ng mga dayong mga ngalakal. May pambili ka, so mas nadadamitan ka. Ngayon, pag mahirap ka, syempre wala kang pambili, mas konti ang damit mo, mas nude ka. Naranasan ni Amaya ang mapabilang sa lahat ng uri ng tao ng kanyang kapanahunan. Kahit uripon ng kanyang ina, kinilala siya ng kanyang amang datu, kaya't ginawa siyang binukod. Kung paano magbabago ang kanyang kapalaran, ang siyang mailalahad sa pagpapatuloy ng epic seryeng Amaya. Lar Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan po ang mga maiinit kong chika for tonight. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Diyan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.